Um, ang unang rason, it violates po ang syntax law na dapat pumunta ho sa PhilHealth 2 yun. Number one, so binviolate yung syntax law. Ang pangalawa, is a violation of universal healthcare law. Dapat taon-taon ay mabibigyan ng sustento tayo sa PhilHealth. So kung hindi tayo nagbigay ng pondo, zero subsidy, paano natin matutupad yung universal healthcare? Ito ay nakasigun dun sa oral arguments ngayon, hapon, na na-divert yung pera na 90 billion. Ngayon, ang pangatlong rason, pag hindi na-realize yung universal healthcare, hindi natin matutupad ho yung free health para sa bawat Pilipino. Na dapat sa ngayon, nung pinirmahan ng syntax law, nung panahon ni President Aquino, ang gusto natin, mapondohan yung PhilHealth. Kaya nga, tinaasan natin ang tobacco at alcohol. At ang pondo niyan, pupunta ho yan para ho sa PhilHealth. Ngayon, ang pangalawa, yung Universal Healthcare Law, pinirmahan noong February 2019 ni President Duterte. Ngayon, si President Bongbong Marcos, bilang Pangulo, hindi niya pinondohan yan. Bagkus siniro niya. So, paano ho ngayon matutupad yung adhikain ng Universal Healthcare Law na mag-i-increase ka ng benepisyo at mabawasan ang premium rate natin. Bagkus tinaasan pa nga ang premium rate natin. So, sa bicameral, sinabi ho doon ni Senator Chis Escudero na pinaparusahan nila ang leadership and governance kaya natanggal si Emmanuel Ledesma. Pero ang pinarusahan, taong bayan. Kasi dapat sinipa nila si Ledesma. Eventually, totoo naman, pinalitan nila. Pero hindi nila binigyan ng subsidy. So, ang mangyayari, ang mag-shoulder ng burden ay yung direct contributors, yung binabawasan ng buwan-buwan na 500 pesos. So, almost 6,000 a year na kakarga para sa indirect contributors. Na yun dapat ang inibinibigay. Sino yung indirect contributors? Yung mahirap, number one. Number two, yung disabled. Number three, indigents. So, sino magpopondo doon? Ngayon, ang sinasabi nila, bibigyan nila ng package. Paano masusustain mo ang heart attack, number one killer disease? Paano mo masusustain ang cancer? Paano pagbabayad sa PET scan, MRI? Paano masusustain ang pagbabayad sa stroke? Kada ICU admission, 50 to 100,000 a day. Paano masusustain ang dialysis na nagda-diabetes? Itong lifestyle diseases lang ito, ay 80% yan ng killer disease. At ang halaga niyan ay 800 billion a year. 5% to ng ating GDP. So sa pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth, pinapakita lang ho ng administrasyon at ng bicameral, ng lower house at ng kongreso na hindi nila priority ang kalusugan ng bansa natin. Basic right to yan. Dapat ang pinakamataas na ibibigay mo ay kalusugan at saka edukasyon. Doon sa lumalabas na budget, binawasan nila ang health. Zero. Sa education, binawasan nila ng 15 billion. Sa CHED, binawasan nila ng 30 billion. So, hindi mahalaga ang kalusugan at edukasyon. At nalipat po doon sa unstructured, disorganized tupad AKAP na hihingi ka ng guarantee letter pa. Samantalang kung nasa PhilHealth siya, yung perang yan, organisado dapat. Kaya kine-question natin ang constitutionality kasi unconstitutional ang zero subsidy sa PhilHealth. Kasi first time yan in Philippine history na hindi binigyan importansya ng Pangulo ng Pilipinas at ng Senate President at ng lower house ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ngayon, as we speak, dyan po ako sa PGA2 nag-aral ng cardiology. Madaling araw pala nakapila. Kung excess talaga ang funds ng PhilHealth, bakit ang dami nakapila dyan? Bakit ang dami
mamakaawa pa rin dyan kung sobra ang pera natin. Hindi dapat, kung sobra pera natin, dapat wala tayong babayaran dyan at hindi tayo namamalimos eh. Samantalang, eto, Supreme Court, dyan lang sa kabilang PGH, ang Malacanang wala pang kalahating kilometro, ang Department of Finance, dyan lang sa Rojas Boulevard, wala pang kalahating, bulag ba sila para hindi makita ang Philippine General Hospital na pumipila ang mga tao? Bulag ba sila? Di na nakikita ang ospital ng Maynila. Bulag ba ang Department of Health? Samantalang ang Department of Health Secretary dito galing sa PGH. Kung sobra ang pera natin, di dapat wala tayong babayaran bagkus zero subsidy. Kaya unconstitutional yan. So bakit ko nasabi? Nung syntax law, naglabi. Naging PhilHealth Director ako at yan ang iniisip namin. Hanggat nung last day ko, Universal Healthcare Law, tuwan-tuwa ako kasi sa Thailand ngayon, 9% lang ang binabayad ng bawat Thailander, yung out of pocket. Tayo 50% ang binabayad natin pag na-hospital tayo. Kunyari 1,500,000. Dapat wala na in 10 years. Almost 10% katulad ng Thailand. So kung hindi natin gagawin ito, ano mangyayari? Uulitin po muli yan. Uulitin at kukunin yan, ililipat to sa pork barrel or infrastructure na nangyari po. Kung naalala nyo, sumulat ako ng open letter to the President December 17. Nireset nila December 30 ang pagpirma. Yun ay Hero Rizal Day. Ngayon, nagkataon, February 25. Nandito ako, which is the first day of the commemoration of the People's Power. Pero nagkataon lang ho yun. Pero connect the dots. Pwede kasi mag-file ka lang 60 days after the signing ng December 30. Ngayon ko ho pinail, February 25. Kasi 3 days na lang, hindi na ho pwede. Nagkataon ngayon ko lang na i-ready ho ang papeles. At buong puso ko pong inaalay. Ito po'y laban na hindi ni Tony Leachon. Laban po to ng bawat Pilipino. Bawat Pilipino na nandito. Bawat pasyente na nandyan sa PGH. Bawat tao. Hindi ho ako sumama dun ho sa mga politiko na nagpetisyon. Kasi ang nire-represent ko ay ang bawat Pilipino na naghahangad pa rin ng kalusugan para sa lahat na wala tayong babayaran. So ang laban ko, laban ninyo lahat. At sana po, dahil lang ama ko ay judge dati sa RTC, naniniwala ako na may wisdom and justice pa rin na Supreme Court para ma-decidean. Mahirap tong ginagawa ko kasi you need moral courage para itayo to. Kaya lang, life is so short. And kung may aalay ako, December 30 pinirmahan ni Rizal yan, nag-adhere lang ako sa values ni Jose Rizal bilang doktor. At February 25, nasa EDSA ako noon bilang isang intern. Naalala ko pa rin kung ano yung pinaglalaban natin. Nating politics, so kung mapapansin nyo, it's just about connecting the dots. December 30, pinirmahan ni Pangulo, that is Rizal Day. February 25 today is the first day of the people power. And then, dyan ako nagtapos ng cardiology. Parang naiisip ko lang, it's an act of God. And abuti naman, nandito kayong lahat. At makita ninyo na pinagpayatan nito, ang lawyer ko nga pala ay si Attorney John Paul Nabua, mga batang abogado, para irepresenta ang bawat Pilipino ho sa araw na ito. So, ang February 25 is a day for us to fight for our health and education. Kailangan natin ito para ho sa better healthcare system na katulad ng ibang bansa na libre. Japan, Singapore, Taiwan, Hong Kong, London, Canada, Thailand yan, kasing natin, 9% na lang sila. Yan ang pangarap ng bawat Pilipino, na wala kayong gagastusin sa kalusugan. Sa sobra ng pera ho natin ngayon, dahil sa syntax law, pinagkaito yun, bakit naman ho pagkakait sa atin yun, nasa batas ho yun. Paano na lang yung binabayad ninyo na premium? Dapat to, mababa na yan, sa taas ho.
na nakukuha natin na pera para ho sa PhilHealth. Ano po ba ang inaasahan natin ngayon sa second oral arguments? Opo, nakikita po natin na magpapatuloy yung question and answer tungkol sa mga inilalatag na petisyon. Yung argument po natin na sinasabi natin na kailangan talagang ibalik yung pera na kinuha sa PhilHealth. At syempre sa side naman po ng gobyerno, kailangan nilang ipaliwanag kung bakit nila ito kinuha. So inaasahan po natin na magpapatuloy yung diskusyon na yun ngayong araw na to. Nung nakarang oral arguments, though hindi natapos yung question ni interpellation ni Justice Laza, parang na-discuss yata initially, bankrupt ang PhilHealth. Yes. Sa Oo. mga Yan kasi ang nare-reflect dun sa COA report regarding sa PhilHealth. Na audit ito at malinaw po na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth para dun sa sinasabi nating reserve fund nito. Hindi kasi sapat na sasabihin natin na basta may balancing pondo ang PhilHealth ay excess fund na ito. At ang tingin ko napakaganda din matingnan dito ay paano nga ba kinumpute ng gobyerno yung sinasabi nilang surplus fund, which is kind of disappointing from me as an economist. Kasi the way the government computed it, tiningnan nila magkano yung kinocontribute namin as subsidy ng indigent sector, ng mga senior natin. Tapos ang ginawa nila ay minus magkano yung ginamit ng sektor nito. Nakalimutan ata ng economic managers natin ang basic ng insurance system na kung saan kapag nagbayad tayo ng premium, ito ay pooling at hindi mo na yan maaaring bawiin kapag sinama mo na yan bilang kabayaran ng premium. So maganda po na ma-discuss din to ng Supreme Court dahil napakahalagang usapin yung pagkakaroon ng National Health Insurance. kanina andito rin si Dr. Yatch, hindi nyo lang yata na-upload. Ang ina-argue niya is zero subsidy, unconstitutional, violation din sa Universal Health Care Act. Same position. Ang paglipat ng pondo ng PhilHealth, from PhilHealth to unprogrammed funds, yun ay unconstitutional na rin sa amin. Kasi meron tayong mga batas. There's a Universal Health Care Act, di ba? Sila sabi, very klarong-klaro nakalaad, kung may excess, kahit may excess, pero walang excess ang PhilHealth, unused. Hindi nagamit, pero hindi ibig sabihin excess. Kasi excess, ibig sabihin, nagawa na ninyo ang sapat para sa taong bayan, tapos meron pang excess, extra, kulang na kulang ang serbisyo, di ba? So parang hindi masasabing excess, unused. So inefficient, hindi ginagamit. Pero hindi ibig sabihin excess. Now, unconstitutional yon, illegal sa amin, pati itong zero budget. Kasi kung pag-iisipan lang natin kunyari yung sin taxes, klarong-klaro, malinaw na nakasaad sa sin taxes. Ang sin taxes sa alak, sa sigarilyo, sa sugary at sa sugary food, di ba? Pati sa PAMCOR, di ba? Kasama na rin sila. 50% doon ay papupunta sa kalusugan. 80% ng 50% kailangan exclusively sa PhilHealth. Wala nang interpretasyon. So, kahit yun lang ang binigay sana ng Kongreso, okay na sana, kahit hindi siya sapat, pero yung zero, saan pumunta yung sin tax? Yan ang tanong. Saan pumunta ang sin taxes natin? So, tama si Dr. Dachon, no? So, it's complementary. Because today is the EDSA People Power Revolution Anniversary. Nakikisa po tayo sa lahat ng nagaganap na pag-alala sa EDSA Revolution, pero tayo po ngayon ay nandito sa PhilHealth. At pagpapatuloy po ito ng nasimula ng EDSA Revolution. Kasi kung maaalala nyo, kung bakit nagkaroon ng EDSA, kung bakit nagkaroon ng pag-aalsa, nung panahon na yon ay inaalipin ng gobyerno ang taong bayan. Matindi ang political patronage. Itong usapin ng PhilHealth ay isang matinding halimbawa ng pagbabalik ng sistema ng political patronage dito sa Pilipinas. Dahil kung patuloy nating sisirain yung mga institusyon katulad ng PhilHealth, ay mananatili tayong kailangang manlimos sa mga politiko natin na mga serbisyo na responsibilidad naman ng gobyerno. So bilang pag-alala po sa EDSA People Power Revolution, nandito tayo at patuloy nating nilalabanan ang effort ng government na isulong ang political patronage politics sa bansa at isusulong po natin na palakasin ang mga institusyon natin katulad ng PhilHealth para hindi na tayo nagmamakaawa sa gobyerno na ibigay yung tamang serbisyo sa atin.